Magandang umaga mga bata. Welcome sa ating Kids Online Worship Service. Itong ating Kids Online Worship Service o COWS ay ginaganap or napapanood ninyo sa YouTube channel ng ating church sa Gospel Coalition Church every third Sunday of the month. Nawa patuloy pa rin kayong manood at dalangin din namin na marami kayong matutunan sa mga bawat story sa Bible na inyong mapapanood. At balita ko, malapit na nga pala ang inyong periodical exam o nakapag-aral na ba kayo? Nakapaggawa na ba kayo ng reviewer? Humingi kayo ng wisdom sa ating Lord upang matulungan kayo sa inyong pag-aaral. Dahil kung hindi kayo mag-aaral, hindi kayo makakakuha ng mataas na marka, di ba? So, kailangan makapag-aral kayong mabuti. So, huwag unahin ang paglalaro. Bagkus unahin na makapag-review para sa araw ng exam ay talagang handang-handa na kayo. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, binabati ko muna ang mga kids natin sa Nagcarlan, sa P. Alcantara, sa San Lucas, sa San Gabriel, at sa Valenzuela at Cavite. Welcome sa inyong lahat. So ngayon, bago tayo tuloy ang magsimula, tayo munang manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata, tayo ay tumungo at tayo ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to at muli makakapag-aral ng iyong salita ang mga batang ito. Salamat po sa mga bata na patuloy na nakikisa sa panonood ng Kids Online Worship Service. At salamat din po sa mga teacher na patuloy na nag-aaral pa ng sa ikabubuti, Panginoon, upang mapaganda pa ang mga mapapanood ng mga batang ito. At Lord, tulungan mo po ang mga batang ito na maunawaan at maintindihan ang mensahe, Panginoon, ng bawat story na kanilang mapapanood. Nawa po, magamit nila ang mga katurang ito hanggang sa kanilang paglaki. Buksan mo po ang kanilang puso at isipan upang sa ganon, Panginoon, maging alerto sila sa panonood at pakikinig. Nawa po, wag magkaroon ng mga distraction, Panginoon. Bagkus, Panginoon, matuon lamang ang kanilang pansin puli sa panonood ng mga video na kanilang makikita. At dalangin din namin na nawa mag-participate sila sa bawat gagawin tulad ng sa pananalangin, sa song and dance, sa pakikinig ng Bible story, sa pagsagot sa mga itatanong mamaya, sa mga question and answer, at sa paggawa ng arts and crafts. Tulungan mo po, Panginoon, na maunawaan nila at maintindihan nila mabuti ang mga mensahe mo, Panginoon, na talaga namang magsisilbing gabay namin sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Kids, ito naman ang ilan sa ating mga announcement. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ating Kids Online Worship Service ay mapapanood tuwing or every third Sunday of the month sa ating YouTube channel sa Gospel Coalition Church. Nagpapatuloy din ang mga Bible study na face-to-face sa ilang mga lugar tulad ng San Lucas at San Gabriel. Yun nga palang Good News Club na dinadaos or nagaganap tuwing Sabado dati sa P. Alcantara ay pansamantalang na-stop muna. At i-advise na lamang namin kayo kung kailan ulit ito magre-resume. At kami nga pala ay nagpapasalamat sa mga kids, sa mga teens and twins na umattend nung ating fellowship last March 3. So maraming salamat sa inyo, sa mga twins and teens na talaga namang nagbigay ng oras sa kanila at nagpaalam sa kanilang mga magulang upang maka-attend. At sisikapin namin na sa mga susunod na buwan
ay magkaroon ulit nito at nawa ay umattend muli kayo. At binabati din namin ang mga nag-birthday na at magbe-birthday pa ngayong buwan ng Marso. So, happy birthday sa inyong lahat. So, ipa-flash na lamang dito sa screen kung ang mga pangalan ng mga may birthday. So, ayun kids, muli, happy birthday sa inyo. Kids, ang title ng ating song and dance ngayon ay Armor of God. So, ituturo ko muna sa inyo ang ating mga steps. So, una muna ay yung put on. So, pag put on, simula sa head, yan, put on, para kang nagbibihis. Put on. Tapos yung the armor of God. Yan. Tapos, stay strong. Hawak lang kayo sa baywang. Stay strong. Tapos yung evil one, evil X, yan, evil one. Belt of truth. Yan, pag nagsusot kayo ng belt. Kasi pag narinig niyo yung ayo, 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 yan, gaganyan lang kayo. Tapos yung, may isa pang armor of God at shield of faith, parang gaganto lang kayo. Armor of God, tapos babalik na rin nyo lang, shield of faith, and then, yung isa ay sword. Yun, tataas nyo lang parang may hinuhugot kayo. So, yun yung mga steps natin. Ayan kids, simulan na natin. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, got the belt of truth. Put on my boots, gotta tell the good news. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my helmet, now it's time to pray. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. First things first, you got the belt of truth. Put on my boots, I gotta tell the good news. The armor of God and the shield of faith. Got my sword and my hammer, now it's time to pray. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Now in faith we can stand against every evil plan. Now it's time to be strong. He has won. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Put on the full armor of God, stand strong against the evil one. Put on the full armor of God, the full armor of God. Hello kids! Magandang hapon uli sa bawat isa. So kanina ay nagkaroon tayo ng song and dance number. At ngayon naman ay darako na tayo sa ating Bible story. Ready na ba kayo? Handa na bang makinig ang lahat? Ayan, sige. Kung ready na kayo, ay magsisimula na tayo. So, ang ating Bible story ngayon ay manggagaling sa Bagong Tipan o sa New Testament at ito ay manggagaling sa book ng Mateo at sa Juan. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay sa Mateo 26,
verses 69 to 75 at sa John 21 verses 15 to 19. At ang topic natin ay patungkol sa being honest. Handa na ba kayo? Yan, sige. Kung handa na ang lahat makinig, umpisahan na natin ang Bible story. Si Jesus ay mayroong 12 disipulo o 12 disciples. At ang isa doon ay si Simon Peter o si Pedro. Sa katunayan, si Pedro nga ay itinuturing na isa sa mga matatalik na kaibigan ng ating Panginoong Jesus. So kasama niya si Pedro saan man siya mapunta. Pero isang gabi ay mayroong mga isang malaking hukbo, isang malaking pulutong ng mga tao ang ipinadala ng punong pari para ang Panginoong Hesus ay arestuhin. At hindi lang yon, ito ding mga taong ito ay ang kanilang nais ay ang ipapatay ang Panginoong Hesus. Kaya dinala nila ang Panginoong Hesus sa bahay ng punong pari upang siya ay patawa ng kamatayan. Pero si Pedro ay hindi sumama sa kanila. Marahil siya ay natatakot dahil baka siya din ay hulihin at maparusahan ng kamatayan. Pero naandun yung kanyang pag-aalala sa kanyang kaibigan na ang Panginoong Hesus. Kaya siya ay sumunod. Sa kanyang pagsunod doon sa bahay ng punong pari ay mayroong nakakita sa kanya na isang tagapaglingkod at siya ay nakilala nito at sinabi na, "Hindi ba ikaw ay kasama nitong si Jesus?" So si Pedro, siya ay naalarma. Natakot siya na baka siya ay kamuhian din ng mga tao. At hindi niya, natatakot din siya na baka kung ano din yung gawin sa kanya ng mga tao. Kaya sinabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi." Tapos, lumipat si Pedro doon sa kabilang parte ng bahay ng punong pari. At nakita ulit siya nung isang babae na tagapagsilbi doon. At muli ay itinuro siya nito at sinabi na, "Hindi ba ikaw yung kasama ni Jesus na taga Nazaret?" So mas lalong natakot si Pedro dahil mayroon ulit nakakilala sa kanya. At sinabi ulit ni Pedro, "Hindi ko siya nakikilala." Pagkatapos noon, ay mayroong mga lalaki na nakatayo doon na lumapit kay Pedro at sinabi, "Hindi ba ikaw ay tagasunod niya?" Dahil doon, si Pedro ay muling natakot at sinabi niya, "Isinusumpa ko, sinasabi ko ang katotohanan. Parusahan nawa ako ng Diyos kung ako ay nagsisinungaling. Hindi ko siya nakikilala." At pagkatapos noon ay tumilaok ang manok. Napakalungkot ni Pedro dahil sa panahon na yon ay ikinaila niya ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay namatay at ipinako sa krus. Pero mayroong isang napakagandang pangyayari. 'Di ba? Hindi na natiling patay ang Panginoong Hesus. Siya ay nabuhay muli at siya ay nagpakita sa kanyang mga disipulo. Kasama doon si Pedro. Nandun yung, nung nagkita sila, si Pedro at ang Panginoong Hesus,
si Pedro ay nahihiya dahil sa kanyang ginawang pagkakaila sa Panginoong Hesus. Pero, noong sila ay isang umaga na nag-aalmusal, ay kinausap ng Panginoong Hesus si Pedro at tinanong siya kung mahal ba daw niya ang Panginoong Hesus. At sumagot si Pedro ng, mahal po kita, Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Hesus, alagaan mo ang aking tupa. Tinanong ulit siya ng pangalawang beses, mahal mo ba ako? Sumagot ulit si Pedro, opo, mahal ko po kayo, Panginoong Hesus. At sinabi ulit ng Panginoong Hesus, pakainin mo ang aking mga tupa. At muli tinanong siya ng Panginoong Hesus, mahal mo ba ako, Pedro? At muli ay sumagot si Pedro, opo, mahal ko po kayo. Pero nandun yung kalungkutan niya kasi 3 beses din siyang tinanong. Kung paano 3 beses niyang ikinaila ang Panginoong Hesus, ay 3 beses din siyang tinanong kung mahal ba niya ang Panginoong Hesus. At yun nga ang iniutos ng Panginoong Hesus kay Pedro, pakainin at alagaan ang kanyang mga tupa. Ayan, kids. So, napakaganda ng ating Bible story, di ba? So, doon nakita natin kung paano ikinaila ni Pedro ang Panginoong Hesus. Di ba ang title natin ay Be Honest. So, yun yung ating pinag-aralan ngayong hapon na ito. At doon sa pangyayaring iyon ay hindi naging honest si Pedro dahil ikinaila niya ang Panginoong Hesus. So, ano ba yung honesty? So, honesty ay yung pagiging matapat o yung pagsasabi ng katotohanan. So, tayo, dapat lagi tayong maging honest sa bahay man o nasa school. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ay ang Diyos ng katotohanan. At hindi siya natutuwa kapag tayo ay nagsisinungaling. At ang ating ding Diyos ay ginagawa niya kung ano ang kanyang sinasabi. At tinutupad din niya ang kanyang mga pangako. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, kailangan ay tularan natin siya na tayo ay maging matapat sa ating kapwa o tayo dapat ay laging nagsasabi ng katotohanan. At sabi nga, kapag tayo ay dumarating sa pagkakataon na para bang natutokso tayo na magsinungaling, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang humingi ng kalakasan sa Panginoon na tayo ay tulungan niya na ang ating masambit lamang ay ang katotohanan. Diba? Kung mahal natin ang Panginoong Hesus, gagawin natin kung ano ang kanyang nais. At ang nais niya ay tayo ay ang magsabi ng katotohanan. Dahil kapag tayo ay patuloy na magiging tapat sa isa't isa, hindi tayo magsisinungaling sa ating kapwa, ay doon natin maipapakita na talagang mahal natin ang Panginoong Hesus. At dito nga, nakita din natin doon sa ating Bible story kung paano si Pedro ay pinatawad ng Panginoong Hesus. Diba? Bagamat siya ay nakagawa ng pagkakasala o kasalanan nung ikaila niya ang Panginoong Hesus, ay tumanggap siya ng pagpapatawad sa Panginoong Hesus. At, diba, sinabihan pa nga si Pedro ng Panginoong Hesus na kung talagang
mahal siya ni Pedro ay alagaan at pakainin yung kanyang mga tupa. Ibig sabihin, yung mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay alagaan ni Pedro at patuloy na bahagian ng salita ng Diyos. So, tayo din, kailangan, kung talagang nagmamahal tayo sa Panginoong Hesus, ay magbahagi din tayo ng salita ng Diyos sa ating mga kaklase, sa ating mga kaibigan. Okay ba yon, kids? Yan, kids. So, ngayon naman ay darako tayo sa ating review questions. So, kung kayo ay nakinig ng ating Bible story, kayang-kaya niyong sagutin ng ating mga katanungan. Okay, so question number 1. Ano ang hindi magandang ginawa ni Pedro sa Panginoong Hesus? 5, 4, 3, 2, 1. Yan, tama. So, si Pedro, ang hindi niya magandang ginawa sa Panginoong Hesus ay ikinaila niya ito. Question number 2. Ilang beses ikinaila ni Pedro ang Panginoong Hesus? 5, 4, 3, 2, 1. Yan, tama. 3 beses na ikinaila ni Pedro ang ating Panginoong Hesus. So, question number 3. Bakit kaya nagawa ni Pedro na ipagkaila ang Panginoong Hesus? Di ba talagang silang dalawa ay malapit sa isa't isa at sinabi pa nga ni Pedro na mahal niya ang Panginoong Hesus, pero bakit kaya niya nagawang ikaila ito? 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tama. Marahil ay natakot siya talaga kasi nakita niya na hinuli ang Panginoong Hesus. At sabi nga ay, siya ay papatawan ng kamatayan. So kapag siya ay nalaman na kilala niya ang Panginoong Hesus, natakot siya na baka siya ay hulihin din at parusahan din ng kamatayan. Kaya pinagkaila niya ito. Question number 4. Yan, di ba? Nang muling mabuhay ang Panginoong Hesus at nagpakita siya sa mga disipulo kasama doon si Pedro. Ano yung 3 beses na itinanong ng Panginoong Hesus kay Pedro? 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tama. So, 3 beses na tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro kung siya ba ay mahal ni Pedro. Yan, di ba? 3 beses ikinaila ni Pedro ang Panginoong Hesus at 3 beses din niyang tinanong si Pedro kung siya ba ay mahal nito. Yan. So, last question. Question number 5. Ano ang iniutos ng Panginoong Hesus kay Pedro? 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, tama. So, ang iniutos ng Panginoong Hesus kay Pedro ay alagaan at pakainin ang kanyang mga tupa. Yan, kids, nakuha nyo bang lahat ang tanong? Ang sagot sa tanong? Ayan, so, sa mga susunod pa nating pag-aaral ay nawa patuloy namin kayong makasama. Bye-bye, kids! Yan. So, kids, ngayon naman ay darako tayo sa ating memory verse at ito ay matatagpuan natin sa Zechariah chapter 8 verse 16. Sabi doon, "These are the things you should do. Speak the truth to one another. In the courts, give real justice, the kind that brings peace." Zechariah chapter 8 verse 16.
So, ganito yung magiging action natin. So, kapag sinabing Zechariah 8 verse 16, yan, ganyan. Zechariah 8 verse 16. So, sabi doon, these are the things you should do. Speak the truth to one another. In the courts, give real justice, the kind that brings peace. Okay, isa pa. Zechariah 8 verse 16. These are the things you should do. Speak the truth to one another. In the courts, give real justice, the kind that brings peace. Okay, kayo nga. Ayan. So, sige, sabay-sabay tayo. Isa pa. Zechariah 8 verse 16. These are the things you should do. Speak the truth to one another. In the courts, give real justice, the kind that brings peace. Zechariah 8 verse 16. Kids, so ngayon naman ay darako na tayo sa ating closing prayer. So samahan niyo ako at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na muli po kami ay nagkasama-sama at nakapag-aral ng iyong salita. Panginoon, nawa po ay patuloy naming may sabuhay ang amin pong napag-aralan kanina patungkol po sa pagsasabi ng katotohanan, O Lord. Tunay nga po, maging kami man ay nasa bahay o nasa eskwelahan, ay ang tanging laging sasabihin namin ay yung katotohanan mo lamang. Salamat po, Panginoon, at kung dumarating sa punto na kami po ay natutukso na magsinungaling, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan na mapaglabanan ito, O Lord. At kung kami man po ay nakagawa ng kasalanan, Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa araw na ito, Lord, at sa susunod po naming gawain, patuloy nawa na marami pa kaming mga bata ang makasama. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. O kids, ang gagawin natin ngayon ay Bell of Truth o Sinturon ng Katotohanan. Ang kailangan natin ay long na bond paper, tsaka short bond paper, or pwede din naman na parehas long or parehas short, pencil, paste, marker, ruler, at saka gunting. So, kung wala kayong marker, pwede naman ang ballpen. Una muna ay susukat tayo ng line, pahalang. So, straight line. Tayo ay gagawa ng rectangle line. Kung nakakita na kayo ng sinturon, di ba? Siya ay rectangle. So, ayan. Kanina ay nagawa na ako, pero ang ginamit ko ay lapis para susunsunin ko na lang siya. Yan. Gayahin nyo na lang yung ginawa ko.
Siguro naman nakakakita kayo ng belt ng mommy o daddy nyo. So, ganitong style ng belt ang ginawa ko. Tapos, susulatan natin siya ng Bell of Truth. Kasi diba pinag-aralan kanina na kung paano dapat nagsasabi ng katotohanan. At itong ang Bell of Truth ay isa lamang ito sa mga armor of God na ating magagamit sa pang-araw-araw natin na buhay upang tayo ay lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. So, ito ay ating gugupitin. So, kung hindi pa kayo marunong maggupit, patulong kayo sa inyong mga magulang o sa inyong mga ate. Ang ginagawa kong ito yung sinturon ng mga soldier o mga sundalo noong unang panahon. So, ganito ang kanilang itsura ng kanilang belt. Kung makikita nyo yung mga Roman soldier, ganito siya. So, ito na yung itaas ng ating belt. Ang susunod naman natin gagawin ay yung mga nakalawit sa sinturon. So, sumukat lamang ako sa ito yung buong ruler. Ginuhitan ko lang siya ng 1, 2, 3. At sa gitna naman niya, sa gitna nila, ay nag-drawing ako ng parang triangle. Kasi yun ang magsisilbing patusok style ng ating belt. So, kung sa para siyang ganyan. So, papakita ko sa inyo pag nagupit na siya. So, ang ginawa ko ito ay parang pattern lang. Parang gumawa lang ako ng malaking arrow. Look of kids. Parang malaking arrow lang. Arrow. So, 5 nito ang gagawin natin. Yan kids. Nakapagupit na tayo ng 5 pieces ng parang arrow. At ilalagay natin siya sa likuran nitong belt. So, gagawin natin lagyan natin ng paste yung dulo nitong arrow. Then, ididikit natin siya dito sa ating belt. Kids, nilagyan ko nga pala ito ng marker para magkapantay-pantay siya. Yun nilagyan ko na yung black na marker para pantay-pantay. Yan. Meron tayong Belt of Truth. Ganito siya pag nagawa. Yan. Pwede nyo ilagay sa inyong baywang. At kung gusto nyo din naman, pwede din naman na lagyan nyo pa siya ng mga color. Kung anong prepared yung color para mas maganda siya. O kids, maraming salamat!
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.